makabalik sa lalong madaling panahon ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ngayon ang pipiliin ninyo? Yung walang laban o PDP laban? Pero kailangan magkaintindihan po tayo. Gusto ko po salitaang matino. Parang salitang sabungero. Gamitin ko na po yun. Ayaw ko po na i-promote ang sabong sapagkat hindi po ako sabungero. Pero mayroong isang mabuting katangian ng sabungero kaya ko lamang po sinasabi sa inyo. Meron siyang ugali na dapat ito ang taglayin ng isang kandidato na gustong magsilbi sa inyo. Merong isang salita. Pag sinabi niyan 20 pesos per kilo, dapat ginagawa eh. Pag sinabi nilang magtatayo ako ng pabahay, 1 million na pabahay sa loob ng isang taon. May nangyari ba? Nagtayo ako kanya ng 5,000 flood control para hindi na bumaha ang Pilipinas. Nasaan ang flood control? Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang Batangas. Bumaha ang Laguna. Bumaha ang buong Bicol region. Nasaan ang 5,000 flood control? Ang sabungero po walang salitaan. Ang sabungero po walang kontrata. Ang sabungero po, senyasan lang sila. Tama o hindi? Kahit magkakalayo sila, kagaya nito, gaganon lang po yung sabungero. Gaganon po. Gaganon po. Hindi ba ganun na senyas sa sabungan? Pero senyas lang, nagkakaintindihan sila. Senyas lang, hindi tatalikod sa pinag-usapan. Senyas pa lang. Pero dito, batas na nga hindi natutupad. Nakasulat na nga sa batas, hindi pa natutupad. Kaya po ngayon, ang pakiusap ko sa inyo, salitaan na parang sabungero. Kailangan po manalo ang PDP laban sa kadahilanan na aking inilahad sa inyo ngayong gabi. Umaasa po ba kami na inyong tatangkiligin ang PDP laban? Para po makabalik kami sa lugar na ito. Babalik kami sa lugar na ito. Ngunit sana po, pagbabalik namin, lahat kami na nagsalita ngayon, ganap na senador na ng ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Wala kaming may babayad sa inyo, wala kaming dalang ayuda. Uutangin muna namin sa inyo. Babayaran namin sa inyo ng tapat na paglilingkod. At dahil inutang lang namin sa inyo, dadagdagan pa po namin ng interes. Mas matindig paglilingkod pa ang gagawin namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Numero 38, Attorney Rodante Marcoleta. Mayong gabi, bilog ng Pilipinas. Ako si Attorney J.V. Hinlo, ang nag-iisang senator candidate ng PDP Laban na nagre-representa sa Visayas. Bakit ako pinatakbo ni Tatay Digong? Kasi naalala ni Tatay Digong na nagkamali tayo noong 2019 at 2022. Ang sinuportahan ng PDP Laban ay karamihan mga trapo. Sabi ko kay Tatay Digong, suportahan mo po ang inyong mga volunteers, mga campaigners noong 2014 hanggang 2016. Ang nagpanalo sa iyo, hindi naman mga politiko. Ang nagpanalo sa iyo, taong bayan. Kayo po, mga taga Quezon City at buong Pilipinas. Tama o mali? Ang nagpanalo ba kay Tatay Digong mga politiko? Sambayan ng Pilipinas, pinagbigyan ni Tatay Digong na magkaroon rin ng senador ang Visayas. Nag-iisa lang po si Attorney J.V. Hinlo. Kasama ko po ang ating mga kaibigan sa Luzon,
Suportahan po natin Attorney Jimmy Bondok. Suportahan po natin Attorney Raul Lambino. Suportahan po natin Attorney Vic Rodriguez. Suportahan po natin Congressman Attorney Rodante Marcoleta. Suportahan natin si Kuya Ipe Salvador. 4 po ang pambato ng Mindanao. Nandyan po, pinapabalik natin si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Dr. Senador Mata, at ang panghuli, ang aming idol, si Pastor Apollo Quiboloy. Ang mga programa ni Attorney Hinlo, hindi po regular na programa ng mga politiko natin. Sa ngayon po, ang Pilipinas, ang mga politiko sa Pilipinas, karamihan sa kanila, ang kanilang serbisyo, pinapadaan lang sa ayuda. Ayuda, ililibre lahat, kahit cake, kahit panood ng sine, ibibigay ng mga politiko. Pero tanong ko, Quezon City, tanong ko, Pilipinas, gumaan ba? Naging bago bang buhay nyo? Nakagraduar ba kayo sa kahirapan? Quezon City, nakagraduar ba kayo sa kahirapan? Ano ang gusto ng taga Quezon City at ng mga Pilipino? Ayuda o trabaho na may sweldo? Ayuda o may sweldo? Ang kailangan ng ating bansa ay paramihin ng mga politiko ang mga trabaho. Dahil po napakahirap ng Pilipinas. Marami tayong OFWs. Binubuhay ng OFWs ang ating ekonomiya. Pero ito'y masamang senyales. Ano ang ibig sabihin na marami ang OFW sa ating bansa? Dahil po walang trabaho o kulang ang trabaho dito sa Pilipinas. Tama o mali? Mga kababayan ko, ano ang solusyon? Kailangan po ng Pilipinas mag-industrialize. Industrialization. We have to create our own weapons. Tayo dapat gumagawa ng sariling armas, sariling makinarya, sariling gamot, sariling vaccine. Dapat po dito sa Pilipinas, dito ginagawa ang ating mga produkto. Dapat marami tayong factories. Pag maraming factories, maraming trabaho. Gusto ba ng Quezon City na habang buhay, hawak tayo sa lieg ng mga politiko? Habang buhay, nakadepende tayo sa ayuda? Kung gusto nyong magbago, ilagay natin sa Kongreso si Bong Suntay. Suntay! Suntay! Gusto nyo ba maging congressman si Bong Suntay? Bong Suntay! At humihingi rin po ng tulong ang PDP Laban. Lahat po ng senador ng PDP Laban humihingi ng tabang tulong bulig sa Quezon City dito sa Metro Manila. Vote straight PDP Laban. Pwede ba? May ilalaglag ba kayo sa PDP Laban? Kailangan lahat vote straight. Kasi po, mahihirapan kung ang mananalo si Senator Bongo lang. Mahihirapan kung ang mananalo si Senator Bato lang. Kahit idagdag natin si Senator Marcoleta, mahihirapan ang ating grupo, mahihirapan ang ating PDP Laban. Kailangan marami o lahat kami manalo.
preparasyon para sa 2028 presidential election. Naintindihan nyo ba? Ang laban ngayon, hindi lang sa pagkasenador, nakataya ang laban sa 2025 para sa susunod na presidente. Gusto nyo ba na ang presidente sa susunod ay si Romualdez? Gusto nyo ba ang susunod na presidente ay si Tulfo? Gusto nyo ba ang susunod na presidente ay isang Duterte? Sino ang gusto nyong magiging susunod na presidente? Isigaw. Duterte! 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 May sumisigaw ba dito ng Tulfo? May sumisigaw ba dito ng Romualdez? Pag ayaw nyo kay Tulfo at ayaw nyo kay Romualdez, vote straight, PDP laban tayo. Kaya ba? Duterte! 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 Quezon City, Pilipinas. Ang laban natin sa 2025, dito nakasalalay ang ating buwas damlag, ang ating 2028 presidential election. Ilagay nyo ang mga bagong senador na tutulong kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Huwag nyong kalimutan ang senador ng Visayas. Maingay po si Attorney Hinlo at ipaglalaban ang ating bansa. Salamat po. 30! J.V. Hinlo sa pagkasenador numero 30. At ang ating huling senador na magsasalita, pero hinihikayat ko po lahat na magstay dahil meron po tayong superstar na lalabas. Talagang paglabas niya, magugulat kayo at magsisigawan kayo, sigurado ko. Pero bago yan, ipakikilala ko ang isang napakatapang na abogado. He served the Congress for 18 years as party list representative, a doctoral degree holder in public administration and governance in UP Diliman. He's a fellow in developmental leadership sa Harvard. Known for his power bills, siya po ang co-author ng Magna Carta for the Poor and the defender of tradition in the House of Representatives. Siya po isang fighter, incorruptible, uncompromising public servant, numero 38 sa balota, Senator. Puso at buong puso ko pong ini-endorso si Attorney Bong Suntay bilang congressman ng ating distrito. Buong puso, taos puso. Dalawa lang po ang dahilan. Una, abogadong matalino na may puso, na may karanasan. Pangalawa, kung siya yung congressman natin, this past admin, hindi yan pipirma sa impeachment. Yan lang. Tapos na po ang usapan natin. Muli, ako po si Attorney Jimmy Bondok. Alam ko po, naaalala nyo ko bilang musikero. Kaya ayoko po mag-aksaya ng aking laway. Anong gusto nyo? Mag-speech ako o sample na lang? Yan, ayan. Kaya hindi ako nananalo sa survey. Oy, alam nyo ba, ano na kami ha, pumasok ng marami sa amin sa top 12 ha? Sa top 12 na kami. Mayawaan Diyos, mayawaan Diyos. So, kakanta na lang ako. Sana hindi na ako nag-abogado. Pwede ba ako magsalita kahit saglit lang? 5 minutes? Okay lang? Ha? Okay lang? Tapos pag kumanta ako, siseryosohin niyo pa rin ba ako o hindi na? Sige. Okay. Una sa lahat, 3 lang po ang lagi ko sinasabi, inuulit-ulit ko.
dinadagdagan ko lang ng mga bagong balita. Lagi ko pong inuulit-ulit, hindi po tayo saklaw ng ICC. Ulitin ko hindi tayo saklaw ng ICC. Narinig nyo? Hindi tayo saklaw ng ICC. Kaya ako hinahalikan ang watawat ng Pilipinas. Hindi tayo saklaw ng ICC. Parang awa nyo na unawain po nating lahat. Alam nyo po, nung isang araw, may nag-interview sa akin. Sikat po na tao na interview. Papakita yan sa May 6. Meron akong kadebate. Sana nakikinig kayo. Baka, antokin ba kayo sa akin? Naantok ba kayo? Sinabi kasi, hindi na raw, yung pag-aresto daw kay Tatay Digong, hindi na raw kailangan dumaan sa korte natin. Hindi na raw kailangan dumaan sa korte natin. Kasi kung dadalhin daw sa korte natin, titingnan lang naman yung ID niya. Tama ba yon? Tama ba yun na kunyari kayo po, Nay, kunyari lang po ate, kunyari nakapatay kayo dito sa District 4. Kunyari lang naman. Dadalhin ba kayo sa Netherlands? Gumagana naman ang piskalya natin. Gumagana naman ang hukuman. Umalis na tayo sa Rome Statute. Tama? O bakit nandun si Tatay Digong magsi 60 days na? Kaya sabi ko sa kanta ko, ibalik nyo si Tatay Digong. Kasi amin yan. Amin siya. Diba? Hindi po ito kampanya. Hindi ito kampanya. Nagagalit lang talaga ako kasi yung mga kunwaring matatalino na abogado, nagkukunwari pa ng mga dahilan. Pero alam na alam nila, hindi tayo saklaw ng ICC. Pangalawa po, boboto ba kayo sa Duterte? Pakiusap po namin yan dahil po kami wala talagang iwanan. Alam nyo po, yung Duterte, nasimulan nga yan, 9 kami, tapos dinagdag namin si Doc Richard Mata. Alam nyo ba kung ba't kami 9 nung simula? Sino dito bumoto kay Vice President Inday Sara? Oh, lahat Lahat. Tapos ngayon, 32 million, tama? Gusto siya ipa-impeach ng 300 na congressman na ang mga bumoto, mga 100,000 lang. Papayag ba kayo niyan? Kasi po, sa impeachment, di ba, magsisimula yan sa lower house, meron 16, tama? May lower house, tapos dadalhin sa Senado, kailangan nila ng 16 votes, tama? So, yung 24 minus 16, 8. Kailangan po may 8 plus 1 na senador na hindi boboto sa impeachment. 9 senators. Gawin nyo na pong 10 Duterte. And number 3 na message, please po, iboto nyo si Congressman Bong Suntay. Tapos na ako, kanta na ako. Last 5 minutes na daw Maraming salamat po. At salamat po na pinaglalaban nyo yung... Pakiplay na yung music. Salamat po na pinaglalaban nyo si Tatay Digong. Yun pong laban natin kay Tatay Digong, hindi po yan personal lang dahil mahal natin si Tatay Digong. Pinaglalaban po natin ang kasarinlan ng Pilipinas. Ang Pilipinas, atin to. Sana po nauunawaan ninyo. May malasakit sa bayan, numero 42, Richard Doc Marites Mata. Panoorin po natin ito. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang.
Eh, total, makatulong ito. But, taga Davao kasi ito. Eh, isasali ko na lang rin baka. Doktor ito. Pero, ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Either mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Kung sino siya, ay napakarami po palang tinutulungan nitong tao. At napakasikat po nito sa abroad. Nagulat po ako sa mga pinupuntahan kong mga pagpupulong ng mga OFW. Walang sinasabi sa akin kundi si Dr. Mata. Alam niyo po, ang pinakamaganda sa tao, hindi yung ikaw ang nagkukwento kung anong ginagawa mong mabuti. Alam niyo po kung sinong nagkwento sa akin? Mga OFW na tatulungan niyo po yung mga pamilya nila. Tao mismo ang nagsasabing mabuting tao yan. Kaya mga mahal kong kababayan, kailangan natin uli ng doktor sa Senado. Kaya wag niyo pong katlimutan, Dr. Mata, Doc Marites. Vote number 42, Mata Doc Marites sa Senado. Ma-ri-tes is short for Mata Richard Tisoho. Magandang gabi, Quezon City! PDP Laban Street, PDP Laban Street, Magandang gabi! PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Okay na. Biglang moonwalk ah. Magandang gabi. At least ngayon nakilala nyo na ako. Ako si Doc Marites. Bakit naging Doc Marites? Kasi ang mga followers ko ang may kasalanan. Sino ba mga followers ko dito? Wow! Kasi nagsishare po ako ng mga health. Yes. Pero nagsishare din ako ng mga chismis. Pero bine-verify ko naman kung naghiwalay ba yung mga artista na yon. Kaya sabi ng mga followers ko, Doc, hindi ka lang doktor. Marites ka rin. Kaya ang tawag sa iyo, Doc Marites. Ngayon, ako po'y nakaupo, iniisip ko yung pangalan ko, Mata.